Dahil sa hirap ng buhay, ay napilitan si Maya na sumama sa kanyang ina sa mansyon na pag-aari ng mga fuente upang mag-apply bilang isang kasambahay. Tagaluto kasi ang kanyang ina sa mansyon at minsan na niyang naisama si Maya doon noong may malaking event na ginanap sa bakuran nila. Sakto namang nag-resign ang isa sa mga kasambahay kaya sinunggaban na ng dalaga ang pagkakataon. Natanggap si Maya agad dahil na rin malaki ang tiwala ng Don sa matagal na nilang tagaluto na siyang ina naman ng dalaga. At dahil stay-in sila ay agarang umuwi si Maya sa kanila upang magdala ng mga gamit. Sabado lamang ang kanilang day off at kapag linggo na may kailangan na nilang bumalik muli sa mansyon. Hindi naman nahirapan si Maya sa mga unang araw niya sa trabaho, lalo na't sanay na siya sa mga gawain. Bukod pa doon, mabait din ang Don at ang mga kasamahan nila sa trabaho. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating galing ibang bansa ang nag-iisang anak ng Don na si Oliver. Nay, bakit po sobrang abala ng lahat? Hindi ko na talaga sila makausap. Ganyan po ba talaga sila katakot sa anak ng Don? O sisa pa ng dalaga sa naglulutong ina. Ay, naku anak, isang beses sa isang taon lang kasi pumarito si Sir Oliver. Kaya puspusan talaga ang paghahanda namin sa pagdating niya. Sagot naman ng ina. Mabait din po ba ang senyorito, Nay? Katulad ng Don? Ay, sobrang bait anak. Ayun nga lang, sobrang tahimik, hindi kagaya ng daddy niya na sobrang daldal at palakaibigan. Pero huwag kang mag-alala, mabait ang senyorito. Magsasalita pa sana si Maya pero hindi niya na tinuloy nang marinig nilang may pumasok sa kotse sa bakuran ng mga puwente. Ay, baka siya no yun anak. Okay, sige na. Tara na sa sala para salubungin ang senyorito. Nauna na ang ginang at sumunod naman agad si Maya dito. Naroon na din ang Don at ang iba pa nilang kasamahan sa trabaho upang salubungin ng pagbati ang pagdating ng Yuniko iho ng Don. Ilang sandali pa'y pumasok na nga ito at doon na umurong ang dila ni Maya. Unang beses niya palang nakita ang anak ng Don pero sobrang nagagapuhan na siya dito. Matangkad, sakto lang ang katawan at halatang mayaman ang pormahan. Makalaglag garter sa mabisang paglilinaw. Maligayang pagdating senyorito. Rinig niyang wika ng lahat ng katulong maliban siya. Oh my gosh, hindi man lang ako na-orient. Nasabay-sabay pala naming sasabihin yun. Bulong na lamang ni Maya sa sarili at bahagya pang nasapo ang ulo. Ilang sandali pa'y nakita niya naman ang matamis na pagngiti ng senyorito at isa-isa nang binibeso ang mga katulong. Siya ang nasa may hulihan kaya dali-dali niyang inayos ang sarili. Oh, I'm glad na nandito pa rin kayo Manang Laida. Matitikman ko na naman ba ulit ang mga luto ninyo? Rinig niyang masayang wika nito habang kaharap ang ina ni Maya. Ay, syempre, hinanda ko na po talaga ang mga paborito mo, senyorito. At alam kong wala iyon doon sa ibang bansa. Oh yeah, natumbok mo Manang. Maraming salamat. Nang torno na ni Maya, ay doon na biglang nawala ang ngiti sa labi ni Oliver at napalitan ng pangungunot ng noo. Ngunit saglit lamang iyon dahil muling nagsalita ang ina ni Maya. Oh, bago po iyan senyorito, anak ko po. Oh, I see. Kaya pala she has your lovely eyes Manang. Nice to meet you. Maya po senyorito. Maligayang pagdating po. Ngiti naman ang dalaga. Thank you, Maya, and welcome to the family. Inihanda na ng dalaga ang sarili
para sana sa beso ni Oliver. Pero parabang nakaramdam naman siya ng disappointment dahil hindi siya nito bineso. Naaamoy ko na ang bango ng mga pagkaing Pinas Dad, kanai na po ba? Nagutom ako bigla eh. Oh sure iho. Manang, sige na po. Prepare the table na para makakain na si Oliver. Utos naman ng Don. Ang lahat ay kusa nang bumalik sa kanilang pwesto. Wala na ring nagawa pa si Maya kundi ang sumunod sa mga ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siyang lapitan ni Oliver. Maya? Oh, bakit po, senyorito? I'm sorry, I forgot to hug you. Doon na nga, walang pagdadalawang isip na niyakap ni Oliver ang dalaga. Ilang segundo din iyon at amoy na amoy ni Maya ang napakabagong pagkatao ni Oliver. Ang bango, parang mamahaling candy. Nasabi ng dalaga na siyang ikinatawa ni Oliver. Mamahaling what? Oh, wala senyorito. Expression ko lang yun. Okay, sige po. Babalik na po ako sa trabaho ko Paalam ng dalaga dito. Nang hindi na makita ni Maya ang presensya ng amo, ay doon na siya nagtitili sa sulok na walang tinig. Kung ang iba ay beso lamang ang nakuha nila. Siya, nakalimutan man pero niyakap naman siya nito. Kinagabihan, dahil tapos sa trabaho ang lahat, ay kanya-kanya na silang pasok sa maid's quarter. Sakto namang nakatukang magtapo ng basura noon si Maya, kaya aksidente niyang nakita si Oliver sa labas ng mansyon na nagpapapawis. Wala itong suot na pangitaas na damit at pawis na pawis ito. Naka-earphones din ito at klarong-klaro ni Maya ang naglalakihang mga pandesal nito sa tiyan na parabang gustong magpakain. Diyos me, yung bata ka nandito ka lang pala. Untag ng ina sa kanya na siyang nagpabalik sa kanyang ulirat. Oh, Nay, nagtatapon lang po ako ng basura. Kanina ka pa nagtatapon anak. Ilang minuto na ito na po Nay. Okay, papasok na po. Teka nga Maya, nakatingin ka ba sa senyorito? Ang senyorito po? Oh, nandito po ba ang senyorito Nay? Pagkukunwari niya pa. Ikaw talagang bata ka Nagkukunwari ka pa. Okay, pumasok na tayo sa loob. At huwag ka nang magnais sa senyorito dahil sobrang labo. Ay, naku. Si nanay talaga. Wala nga po. Napadaan lang ako. Okay, tara na po sa loob at inaantok na rin po ako Nasabi na lamang ng dalaga. Mabilis lumipas ang mga araw at totoo nga ang sinabi ng ina ni Maya na tahimik at hindi masyadong palakaibigan ang anak ng Don. Mabait nga ito pero kahit nasa mansyon lamang sila'y madalang nilang nakikita ang binata dahil nasa kwarto lamang ito namamalagi. Isang umaga nga, maagang nagising si Maya at dumiretso na sa kusina para magkape. Sakto namang naglalagay ang ina ng mga pagkain sa tray kaya doon na siya nagtanong. Para saan po yan, Nay? Para sa senyorito ito. Hindi kasi siya naghapunan kagabi kaya maaga ko siyang dadala ng pagkain sa kwarto niya. Ay, ako na po dyan, Nay. Tapusin niyo na lang po muna ang mga iba mo pang lulutuin. Ako na po ang maghahatid niyan sa kwarto ni Senyorito Oliver. Ako na dito anak. Tsaka wala naman akong ibang lulutuin. Tapos na ako. Di, magpahinga na muna po kayo dyan. Ako na po ang bahala dito. Kindat pa ng dalaga sabay kuha sa tray. Nangunot naman ang noo ng ginang at napailing-iling na lang habang pinagmamasdan ang papalayong anak. Habang si Maya na may dali-dali na ring pumanik sa silid ng amo. Kinatok niya muna ang pinto ng 3 beses
At nang marinig niya ang hudyat ni Oliver na siya'y pwede nang pumasok, kaya agara na rin siyang humakbang papunta sa loob. Oh, Maya, nasaan si Manang Laida at ikaw ang naghatid ng foods? Panimula pa ng binata. Good morning po, sir. Nasa baba po. Inutusan po ako ni nanay dahil may iba pa po daw siyang lulutuin. Saan ko po ba ilalapag ang mga to? Dito na sa malapit sa kama ko. Kakainin ko yan later. Iyon naman ang ginawa ng dalaga. Oh wow, that looks delicious ha? Oh yeah, you look delicious din po, sir. Pardon? Oh, ang sabi ko, nakikita ko nga po na takam po kayo eh. Paborito niyo po siguro ang mga putahe ni nanay, no? Oo naman. You know, simula't simula, hinahanap-hanap ko na ang luto ni Manang Laida. Actually, nagulat nga ako eh. Dahil akala ko lalaki ang anak niya. Babae pala. Oh, bakit niyo naman po ako napagkamalang lalaki, sir? Kasi before, when I was still 10, sumama ako kay Manang mamalingke. Sabi niya, dadaan muna siya sa inyo dahil nga ikaw lang ang mag-isa sa inyo. There, I saw you na naliligo, wala pang itaas na damit at sobrang ikli ng buhok mo na panggupit lalaki. And ang dami mong putik noon, and as I remember, nakurot ka pa ni Manang Laida sa tagiliran. Tawang salaysay ni Oliver na siyang nagpapula naman sa mukha ni Maya. Nahihiya siya ng mga sandaling iyon, lalo pat totoo ang sinasabi ng senyorito. Tell me, bakit ganun ang itsura mo back then? Senyorito, mas okay siguro na wala kayong alam. Pabiro niya na lang nasambit. Sige na, okay lang naman eh. Curious lang din ako. Isa pa, natatawa lang ako kapag naalala ko yun. Okay. Nakurot ako ni nanay noon kasi dapat nasa school ako. Kaso nag-cutting class ako kasi nga napaaway ako sa isa sa mga kaklase ko at nahulog ako sa putikan. Alangan namang pumasok ako ng madumi, diba? Kaya lumiban na lang ako sa klase. Tsaka maliit ang buhok ko ng mga panahong yun. Kasi nga madami akong kuto. Pasensya na sir ha, pero noon lang yun, wala na ngayon. Huh? Really? Di ba may gamot naman para dyan? Senyorito, hindi naman po kasi kami mayaman. Ang alam lang naming solusyon noon ay i-shave ang ulo. Kaya ayun. Naku, nagkakaya pala ako dati. Ano ka ba? That's fine. At least naman, 100% glow up naman ang nangyari eh. Look at you now nga oh, you're so pretty. Naku, wag po kayong magbiro ng ganyan, senyorito, at baka maniwala ako. No, I'm not joking, Maya. You are pretty. Sa kilig at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nahampas ni Maya ang amo, dahilan upang mawalan ito ng balanse at masagi ang pagkain nasa may gilid lamang niya. Oh my, senyorito, pasensya na po. Naku, nabasag ko pa tuloy itong mamahaling mug nyo. It's okay, keep it there na lang muna at baka masugatan ka pa. Okay, kukuha lang ako ng walis. Oh no, ako na po, senyorito. Pasensya na po talaga ha. Natataranta namang kinuha ni Maya ang walis at muling bumalik sa kwarto ng amo. Saka nilinis ang nagawa niyang kalat. Sakto namang pumasok din ang ina na si Manang Laida, kaya doon na ito nagulat. Diyos ko, ano bang nangyari dito? Senyorito, okay lang po ba kayo? Oh yeah, Manang, I'm good. Huwag niyo lang pong pagalitan si Maya. It's all my fault. Oh, hayaan mo na lang muna yan dyan, Maya. At ako na ang magbababa ng tray after kong kumain. Okay, you may leave now. Nakayokong umalis si Maya ng silid na agad rin namang sinundan ni Manang Laida. Maya, nakabasag ka ba? Nay, sorry po.
Hindi ko naman po sinasadya eh. Diyos mio kang bata ka oh. Ilalagay mo lang naman sana ang pagkain sa mesa ng senyorito. Bakit ka ba kasi nakipagdaldalan pa? Paano na yan ha? Ang mahal-mahal ng mug na nabasag mo. 3 buwang sahodin natin yun anak. Mangiyak-ngiyak na usal ng ina. Pasensya na po, Nay. O siya sige, itapon mo na yan. Mag-iingat ka at baka masugatan ka pa. Buong araw balisa si Maya dahil sa nagawa. Alam niya kasing sobrang mahal ng gamit na iyon. At mukhang 3 magkasunod na buwan pa silang walang sahod ng ina. Sa isip niya kung hindi lang sana siya naging feeling close sa amo ay hindi sana iyon mangyayari. Kaya naman kinagabihan, 11:00 na ng gabi pero hindi pa rin makatulog si Maya kaya naisipan niyang magpalamig na muna sa labas. Saglit lang iyon at bumalik din siya agad sa loob. Sakto namang pagpasok niya'y mukha agad ni Oliver ang kanyang nakita. Wala itong suot na pang-itaas at naka-boxers lang din ito na hulmang-hulma ang malaki nitong kayamanan. Oh, I'm sorry. I never thought na may tao pa pala sa labas. Akala ko nakalimutan lang ng maids na ilock ang door. Bungad pa ni Oliver. Oh, sorry senyorito. Hindi po kasi ako makatulog eh. Kaya naisipan kong mamalagi muna saglit sa hardin. Why? May insomnia ka ba? Oh, wala po. May iniisip lang. Tulad ng? Wala po, senyorito. Okay, matutulog na po ako ha. Good night po. Maya? Bakit po, senyorito? Kung inaalala mo ang tungkol sa nabasag mong mug kanina, don't mind it. Hindi ko iyon pababayaran sa iyo. Alam ko kasi na iyon din ang inaalala ni Manang Laida. And maybe iyon din ang rason kung bakit hindi ka makatulog. Don't worry about it, okay? Talaga po, senyorito? Pasensya na po talaga ha. Hindi ko po talaga sinasadya. I know. Kaya huwag mo nang alalahanin yun. Ako na rin ang magsasabi kay Manang Laida about it. Okay, matutulog ka na. At dahil nga sa labis na kagalakan, ay yayakapin na sana ni Maya ang amo. Ngunit bigla itong lumingon dahilan upang maglapat ang kanilang mga labi. Ilang segundo lamang iyon pero labis-labis ang kuryenteng nananalatay sa kanilang mga katawan ng mga sandaling iyon. I'm sorry, I didn't mean to do that. Hinging paumanhin pa ni Oliver dito. Ngunit hindi na sumagot pa si Maya at patakbong tinungo ang silid upang makapasok na. Pagpasok ay titili pa sana siya nang walang tinig pero hindi niya na nagawa dahil gising pala ang kanyang ina at nakatingin lamang sa kanya. Nay naman ginugulat niyo naman ako eh. Ikaw pa ang nagulat ha? Saan ka ba galing ha? At bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na oh? Nagpahangin lang po, Nay. O siya, matulog ka na at bukas na tayo mag-usap. Maaga pa tayong gigising bukas. Ngunit kahit nakahiga na at nakapikit ang dalawang mata ni Maya, ay hindi pa rin siya hinahayaan ng kanyang isipan na matulog. Kaya 2:00 na ng madaling araw siya nakatulog at ginising pa siya ng ina kinabukasan dahil medyo napasarap ang kanyang tulog. Sa kabilang panig naman, ang dating sa kwarto lang namamalagi na si Oliver ay madalas na ring lumalabas. Kung minsan ay nagpapapawis ito sa hardin at kung minsan na may naglilinis ng sasakyan. Natutuwa naman si Maya kahit papaano dahil madalas niya nang nakikita ang binata sa baba. Hoy, nakatingin ka na naman kay Senyorito Oliver anak. Hindi ka na naman makakapag-focus sa ginagawa mo. Untag pa ng kanyang ina. Ano? Nay naman, hindi po ako nakatingin kay Senyorito. Talaga ba ha? Magtapat ka nga sa akin, Maya.
may gusto ka ba sa senyorito? Nanay naman, wala po. Anak kita at kilalang kilala kita kapag nagsisinungaling ka. Nakita ko kayo noong isang gabi, no? Po? Yeah, nakita ko na naghalikan kayo. Maya, kung ano man ang nararamdaman mo para sa anak ng Don, iwaksi mo na. Alam mo naman ang katayuan ng buhay natin, di ba? Nay, aksidente lang po yun. Parehas po kaming nagulat doon. Kaya nga, akala mo ba hindi ko nahalata na may gusto ka sa senyorito? Anak, mayaman sila. Mahirap lang tayo. Baka nakakalimutan mo ang tungkol sa papa mo. Isa din siyang mayamang lalaki, pero nang ipagbuntis kita, hindi na siya nagpakita. Natatakot lang ako na baka mangyari din sa iyo ang nangyari sa akin noon. Naiintindihan ni Maya ang ibig sabihin ng ina, kaya pilit lamang siyang ngumiti saka niyakap ito. Nay, okay, sige po, aminin ko na. Gusto ko nga po si Senyorito Oliver. Pero wag po kayong mag-alala. Hanggang doon lang po yun. Hindi ko po nakakalimutan ang tungkol kay Papa. At naiintindihan ko rin po na ayaw niyo lang akong masaktan. Mahal kita, anak. Hindi naman kita pipigilan na umibig sa isang tao. Pero wag lang ang senyorito. Magkaiba ang mundo niyong dalawa. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo, unti-unti mo nang kalimutan. O siya, babalik na muna ako sa kusina. At ikaw, mag-focus ka sa trabaho mo. Tumango naman si Maya, saka bumalik na nga sa kanyang ginagawa. Nang matapos naman siya'y, ang basura naman ang nakatuka sa kanya. Kaya lumabas na muna siya ng gate upang ilagay iyon doon. Sakto namang may dumating na pulang kotse at lumabas doon ang isang hindi katangkarang babae. Hello po. Ano pong atin? Tanong niya pa dito. Oh, si Oliver? Is he here? Sa maarte pa nitong tono. Oh, ang senyorito po? Opo, ma'am. Nasa loob po siya. Saglit lang po at tatawagin ko. Wait, tatawagin mo? Hindi mo ba ako papasukin? Ay, oo nga po pala. Pasensya na po, ma'am. Baguhan lang po kasi ako dito eh. Okay, ito na po. Pasok na po kayo. At sa di inasahang pangyayari, nasamid ng matulis na bahagi ng gate ang mamahaling bestida ng bisita. Kaya doon na ng laki ang dalawang mata nito nang makitang may kaunting punit ang kanyang suot. Ah, great! Galit nitong sigaw na siyang nagpalingon sa walang malay na si Maya. Po? Ma'am? Bakit po? You! How could you? Huh? Ako po? Bakit? Ano po bang ginagawa ko? Ngunit, imbes na sagutin iyon, ay doon na biglang hinila ng bisita si Maya at sinabunutan. Ew! How dare you to do this to me, you poor girl! Ma'am, nasasaktan po ako. Doon na nakuha ng dalawa ang atensyon ng mga nasa loob ng mansyon, lalong-lalo na si Oliver na nooy patakbong nagtungo sa gawi nila at agad silang inawat. Candice, stop! Ano ba? Awat niya sa bisitang babae. Niyakap din agad ni Manang Laida ang anak na si Maya habang ang ibang katulong ay nakatingin lamang sa kanila. At ako pa talaga ang pahihintuin mo, Oliver? Iyang muchachang yan nga ang may kasalanan eh. Ma'am, wala po akong ginagawa. Anong wala ha? Look at my dress. You tore it. Alam mo ba kung magkano to? Kahit buhay mo pa ang kunin ko, hindi mo mapapalitan to. Naintindihan mo ba? Hindi ko po ginagawa yan, ma'am. Wala po akong ginawa. Yeah, wala kang ginawa directly sa damit ko. Pero, dahil hindi mo masyadong nilakihan ang awang ng gate, kaya namasid tong damit ko at kasalanan mo pa rin yun. Mawalang galang na po, ma'am ha. Hindi ko po nakita ang buong pangyayari at wala po akong pinapanigan sa inyong dalawa. Pero base sa sinabi mo,
Parang hindi naman po kasalanan ng anak ko ang nangyari dyan sa damit mo. Pinagbuksan niya po kayo. Pero kung hindi pa kayo satisfied, pwede nyo naman sanang gamitin ang sarili nyong kamay. Pagtatanggol naman ni Manang Lyda sa anak. So, anak mo yang tangang yan? Ha, well, saan pa nga ba magmamana ang anak kundi sa ina rin, right? Ano? Ulitin mo nga iyang sinabi mo? Wika naman ni Maya. Bingi ka ba? Fine, sabi ko. Saan pa ba magmamana ang anak? Kundi sa ina rin. Kung tanga ang ina, tanga din ang anak. Kung babaeng bayaran ang ina, malamang ganoon din ang anak. Sa galit ay doon na nga nilapitan ni Maya si Candice at itinulak dahilan upang masugatan ang siko nito. Ouch! Oliver, tingnan mo ang ginagawa ng babaeng yan. Nasugatan pa ako. Look! Candice, leave now. You're making a scene here. What? Ganon-ganon na lang yun? Yun lang ba ang sasabihin mo? Sinaktan ako ng babaeng yan, oh. Kung ako rin siguro ang sinabihan mo noon, I will do that. Isa pa, kung namumblema ka dyan sa damit mo, sabihin mo sa akin kung magkano yan and I will pay for it. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik pa. Ba Oliver, nandito ako para makita ka. Tinanong mo ba ako kung gusto pa ba kitang makita? Candice, almost 7 months na tayong wala. I've been waiting for this freedom for a long time at ngayon nawala ka na sa buhay ko. Please, stop your crazy ideas and leave my life alone. Umalis ka na kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga maids ko. Inis na umalis naman si Candice at nagawa pa nitong panlakihan ng mata si Maya. Nang tuluyan ng makalis ang dalaga ay doon na nilapitan ni Oliver si Maya na nooy dinaluhan ni Manang Lyda. Are you okay? I'm sorry for that mess, Maya. Manang Lyda, I'm sorry. Hindi ko naman kasi alam na pupunta si Candice dito eh. Wala na kami at dapat hindi na siya magpupunta dito. Okay lang po, senyorito. Siguro oras na din para umalis si Maya dito para maghanap na lang ng ibang trabaho. What? Manang, hindi na po kailangan yan. Hindi na po yun babalik dito, I assure you. Pero senyorito, hindi po iyon ang rason kung bakit paalisin ko si Maya dito. May iba pa pong malalim na dahilan. Well, kung ano man yun, we can talk about it naman, diba? Right, Maya? Baling naman ito sa dalaga. Aalis na po siguro talaga ako dito, senyorito. Pasensya na po. Parang nagsunod-sunod na din po kasi ang eksenang nangyayari eh. Nagkakahiya na po sa iyo at sa Don. Oh, okay. Well, if that's your final decision, wala na akong magagawa. Okay, magpahinga ka na muna doon. Wika nito sabay alis. Dumiretso na si Oliver sa kanyang silid at doon hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Inaamin niyang hindi naman siya mananatili na matagal sa Pilipinas pero hindi niya akalain na maa-attach siya sa isang babae. Kinagabihan ay mas pinili niyang hindi kumain ng hapunan. Hindi rin siya kumain ng tanghalian dahil biglang nawalan siya ng gana. Maiisip niya pa lang na wala na si Maya pagkagising niya bukas ay parang ang lungkot na naman muli ng araw niya. Maya-maya pa'y bumalik naman siya sa kanyang ulirat nang marinig ang paulit-ulit na katok mula sa labas ng kanyang silid. Come in. Pumasok naman agad si Maya na nakangiti habang dala-dalang isang tray ng mga pagkain. Good evening, senyorito. Hindi ka daw kasi kumain ng tanghalian kanina, kaya for the last time, ako na ang nagpresentang magdala ng pagkain mo dito. Okay, kumain na po muna kayo. Sabay lapag sa tray. Thank you, Maya. Akala ko hindi na kita makikita eh. Glad you came up with this idea.
walang anuman po iyon. Okay, aalis na po ako ha. Maya? Po? Doon na, dali-daling tumayo si Oliver. At sa walang ano-ano'y agad na sinunggaban ng halik ang dalaga. Noong unay, banayad pa iyon. Pero nang tumutugon na rin si Maya, ay doon na parang nagliliyab ang kanilang palitan ng halik na pati ang dila nila'y naglalaro na rin sa loob. Wala ding lumalabas sa salita mula sa dalawa, pero patuloy pa rin na gumagalaw na aayunan sa mga nais nila ang iba't ibang parte ng kanilang katawan. Nagawa pang kunin ni Oliver ang kanang kamay ni Maya at ipinasok sa kanyang pang-ibabang suot. Doon na bumalik sa ulirat ang dalaga at nanlalaki ang dalawang matang nakatitig sa amo. Senyorito, ano pong ginagawa natin? We're going to make love. Please make love with me, Maya. I can't take it anymore. I like you at iyong-iyo ako. Senyorito, mali po to. Katulong mo lang ako. Wala akong nakikitang mali sa gagawin natin, Maya. I like you. Kung hindi mo naman ako gusto, okay, fine. You can leave my room now. I'm sorry. Senyorito, gusto po kita. Pero hindi ko po gusto ang susunod na mangyayari. Natatakot po ako. Bakit ka natatakot? Natatakot ako na baka magaya ako kay nanay. Na pinangakuan din ni Papa. Pero nang dumating na ako, hindi na bumalik. Natatakot ako na baka mangyari din sa akin yun. Do you really believe na magagawa ko yun sa iyo? Gusto kita at mahal kita. Halikan mo lang ako ulit now at hindi na ako babalik sa Amerika. Ilang segundo pang nag-iisip si Maya at kalaunay siya na rin ang humila sa binata at hinalikan ito sa labi. Sapat na ba yan para manatili ka dito? Mahina niya pang wika. Sapat na Maya. Doon, muling nagliyab ang halikan ng dalawa at wala na ngang nakapagpigil pa sa nais nilang gawin. Si Maya na ang nagtanggal sa mga damit ni Oliver at ganoon din si Oliver sa dalaga. Kaya naman, ng mga sandaling iyon ay tuluyan ng hinayaan ni Maya na pasukin ng kanyang amo ang kanyang buong pagkatao. Pawis, mga ungol na nagsisilbing musika sa kanilang pandinig at hinahabol na hininga ang namutawi sa loob ng malaking silid ni Oliver. Kapwa sila nakangiti nang magtapos ang kaganapang iyon at sabay nagpaulan ng halik sa isa't isa. Oh my, baka nagtataka na si nanay na hindi na naman ako nakabalik agad sa baba. Oh my, lagot tayo ni Manang. See, mas nauna ko pang kainin ang dessert ko kesa sa dinner ko eh. Maya, I love you. Don't worry about Manang Laida, okay? At ako mismo ang magsasabi sa kanya ng lahat. At saka kakausapin ko rin si Dad na hindi na ako babalik ng ibang bansa. I'll be staying here for good. Ang bahay ko doon, gagawin na lang nating bahay bakasyunan dahil after ng wedding natin, ipapasyal kita sa kahit saan mang sulok ng mundo. Oh, kasal agad? Oo naman, lalo na't nagkakasiguro akong magbubunga agad ang nangyari sa atin ngayon. Ano? Oliver, hindi pa ako handa. Hindi, maghanda ka na dahil pangako ko sa iyo, I will be your man for the rest of your life. Wika nito sabay hinalikan ang noo ni Maya. Kinabukasan din ay hinarap ni Oliver at Maya ang ina ng dalaga, pati na rin ang Don. Sinabi ng dalawa ang lahat-lahat
pati na ang nangyari sa kanila. Halata namang nag-aalinlangan ang ina ni Maya, pero si Oliver na mismo ang nagsabi na kapag iniwan niya si Maya, ipapatanggal niya ang lahat ng kayamanang mayroon siya. Dahil doon, napanatag naman kahit papaano ang ginang. Ang Don naman ay walang naging problema sa desisyon ng anak dahil kung saan ito masaya ay suportado niya ito. Makalipas pa ang ilang linggo ay parabang nagkakaramdam na ng pagbabago sa kanyang katawan si Maya. Iisa lamang ang naiisip niyang dahilan sa pagbabagong iyon. Walang iba kundi ang tuluyan na niyang pagdadalang tao. Magkahalo ang nararamdaman niya, saya at kaba. Saya dahil pinagkalooban agad siya ng anghel mula sa itaas. Kaba dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng ina, lalong-lalo na ng Don. Kaya naman, nang matyempohan niya si Oliver na mag-isa, ay kinausap niya agad ito. Hi, busy ka ba? Panimula niya pa dito nang makita niya ito sa may veranda. Oh no, not at all, love. Why? Gusto mo na bang pag-usapan ang kasal natin? Hirit naman agad nito. Oliver, syempre hindi yan. Ito naman biro lang. Nirerespeto ko naman ang gusto mo. Isa pa, alam mo namang willing akong pakasalan ka kahit hating gabi pa Isang matamis na ngiti naman ang pinakawala ng dalaga, saka huminga ng malalim. Oh, what's with that reaction? Okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalala pa nitong tanong. Actually, hindi naman. Hindi naman ako gaya ng ibang nagbubuntis na may mga morning sickness and cravings. Pagbabago sa katawan lang ang meron ako. Okay. That's good to know. At least, hindi ka na mahirapan siyan sa Wait, what? Hindi na nga natuloy ni Oliver ang ibig na sasabihin dahil doon niya palang napagtanto ang sinasabi ng nobya. Agad nang laki ang dalawa niyang mata nang ma-realize ang ibig nitong sabihin. Wait, love. Are you pregnant? Otal-otal pa niyang tanong dito. Well, hindi ko pa sure ha. Pero kasi napapansin ko na lumalaki ako at ang puson ko. Hindi na rin ako dinadalaw ng red dots ko. Hindi naman pumapalya yun pero sobrang delay na. Pag-amin naman nito. Sa saya ay agad niyakap ni Oliver ang nobya. Hindi pa man sila sigurado kung may laman nga ba ang tiyan ni Maya. Pero nang mga sandaling iyon pa lang, sobrang saya na niya. Oh my gosh, love. Gusto kong sumigaw dito pero saka na kapag makumpirma na. Don't worry, bukas na bukas, sasamahan kita magpa-check up, okay? I love you so much. Kayong dalawa ng magiging baby natin. Masayang saad nito sabay halik sa labi ni Maya. Kinabukasan din ay sinamahan agad ni Oliver si Maya sa OB upang magpa-check up. Dooy, nakumpirma na nga na nagdadalang tao na ang dalaga. Hindi naman napigilan ni Oliver ang kagalakan kaya doon pa lang isa-isa niyang niyayakap ang mga taong nagpapa-check up din, pati na ang OB. Natawa naman si Maya sa nakikita at naiiyak rin dahil hindi niya lubos na aakalain na hahantong siya sa pagiging isang ina. Pagdating ay hinanap naman nila agad ang Don at si Manang Laida. Dooy, labis pang nagtaka ang dalawa. Pero nang ipakita ni Oliver ang ultrasound copy mula sa clinic,
ay natutup lamang ng ina ni Maya ang sarili nitong bibig. Samantalang ang Don ay napakalapad ng ngiti sa kanyang labi. Doon pa lang, alam na ng dalawa, lalong-lalo na ni Maya, na bukod sa kanila, mas masaya pa pala ang kanilang mga magulang sa nalaman. Dinaig pa ng dalaga ang isang prinsesa pagkatapos nilang ipaalam ang pagbubuntis nito. Maski ang Don at si Oliver ay halos hindi na pwedeng padapuan ng lamok ang dalaga at mas lalo pang naging masaya ang lahat nang sa wakas ay maisilang na nga ni Maya ang kanilang anghel na pinangalanan nilang Amera. Nang mag-4 na taong gulang naman ang panganay nilang si Amera, ay nagdesisyon na silang magpakasal agad habang hindi pa lumalaki ang tiyan ni Maya. Dahil ngayon, ang second anghel naman nila ang dinadala nito. The end. OMG! Ang ganda ng story nila. Oh my goodness. I enjoyed this one. Such a cute story, right? You know, iba talaga ang story sa Kulay TV. Not only maganda, kilig, may tawa pa. Ma-enjoy ka talaga. Alright mga kaibigan, mga kakulay ko. Thank you all for listening. Thank you all so much for the love and support. And if you enjoyed the story, please like, comment, and share. And please don't forget to subscribe. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.